Pilipinas ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Baka akalain ng mga nanonood at nakikinig, spotlight na ba? Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, Ash Wednesday. At sa ating mga kapatid na Katoliko, dagsa sa mga simbahan ngayong maaga pa lang. At for sure hanggang mamaya yan. Makakasama niyo po sa programa. Ito po si Sister L, Elaine Apit. At ito po si Yuel Reyes. Good morning, Sister L. Good morning, Yuel. Of course, minus lagay Mayor Deo Macalma, ang mayor po ng Star City. Mukhang may session siya ngayon, Yuel, ano? Oh, napapadalas ang session ng ng ating lakay Mayor Deo Macalma. Tingin ko marami ang ano ba tawag doon, yung nagko-complain, yung mga inaayos sa City sa Hall. City Hall. Yung o kaya naman dahil uso yung mga kasalang bayan, baka may kasalang bayan sa Star City. Kaya hayaan muna natin ang lakay Mayor Deo kasama ang kanyang mga bubuit. Yes, oo. Ano yun, habang nagkakasal may bubuit. May bubuit. Para may bago agad pagbalik dito. Oo, mayroon agad ibububut. Pero naku, Yuwal, ngayong umaga, nagsimula na po ngayong araw yung Lenten season ng mga kapatid nating Katoliko. Kaya naman marami ang mga nagpupunta sa simbahan para sa Ash Wednesday at ang mga Katoliko kasi, Yuwel, ay 'di ba yung iba diyan ay pumupunta ng simbahan para magsimba, para yung tradisyonal na pagkukro, yung abo sa noo. Pero yung iba makakita lang gumagaya. Pero may abo siya. Makapunta nga doon, magpapaabo din ako. Huwag ganun dapat yung observe yung kasi kapag ganitong season din, Sister L, yung fasting, mag-uumpisa na yan hanggang sa matapos yung umabot yung Holy Week. Yes, oo. Yung iba kasi, hindi ko naman nila lahat, may ganung ugali. May mga kakilala din akong ganun. Para lang may pang my day, may pang story. Oo, yung iba parang, may abo siya, makapunta nga. Kaya pa bang magpaabo? Tapos papaabo siya para lang mag-story din siya, mag-post din siya na may ganun, Pero pagka makinig tayo sa sermon ng pare, sa homily mamaya, o kung mahahabol kayo ngayong araw, ay marami naman mga misa, lalo ho dito sa Baclaran. Yes, oo, sa Baclaran meron diyang misa. Tsaka alam mo, Yuel, tama yung sinabi mo, I agree with you, na pagka nagsisimba tayo, ay dapat isa po, hindi lang po tuwing Ash Wednesday. Every day, kung kayo ay nagmamaso, kaya every Sunday, kailangan nakikinig at sinasapuso yung mga turo o kaya yung mga pangaral, hindi yung magbabawas ako ng kasalanan sa simbahan. Kasi may mga ganung linya. Yun lang ang purpose. Oo, yun ang purpose. Pero paglabas, may kasalanan ulit. Ano Paglabas, sinismis na naman yung kakilala. Hindi po ganun yun, Pero speaking of Ash Wednesday, Yuel, puntahan nga muna natin na ang ating kasamahan na si Giselle Ricafort dahil nandyan siya sa may Baclaran Church. Dahil marami ang dumagsa, aabot sa 15,000 na mga Katoliko ang dagsa dyan sa Baclaran Church ngayong Ash Wednesday at inaasahang papalo pa daw yan sa 100,000. Madami. For sure, dyan din sa Quiapo, dagsa din ng mga tao dyan at sa iba't iba pang mga simbahan sa iba't ibang panig ng bansa. Pero alamin muna natin ang latest mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle.
Well, Sister El, ngayong Ash Wednesday, dinagsa itong baklaran o simbahan ng baklaran dito sa Parañaque City ang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma para sa mga Katoliko nating kababayan. Ayon sa Security Department nitong simbahan, tinatayang 15,000 na yung dumagsa dito simula lamang kaninang alas 5 ng umaga yan. Inaasahang papalo pa raw yan ng hanggang 100,000 katao para sa kabuuan ng araw. Maagang napuno yung loob ng simbahan at kahit maske o kahit dito sa labas, marami rin yung nakapila para dumalo sa misa at tumanggap ng krus na abo sa kanilang mga noo. Nagsimula yung misa dito kaninang alas 5:30 ng umaga, natapos na yung pang alas 7 misa ngayon, alas 8:05 o alas 8:15 naman ng gabi yung huling misa dito sa simbahan. Sa humili ng kura paroko na si Father Rico Jan Bilangel, CSSR, idiniin niya na hindi lamang simbolo yung abo kundi paalala ng pagpapakumbaba at ng pagbabago. Mas mahalagaan niya yung tunay na pagbabago sa puso, pagpapatawad, paghingi ng tawad, paggawa ng kabutihan sa kapwa natin o pagtulong sa mga nangangailangan. Hinimok din niya yung mga mananampalataya na gawing makabuluhan yung 40 araw na Kwaresma. Sa damian niya ng nangyayari sa bansa ngayon, higit nating kailangan yung koneksyon sa Panginoon at maging paalala na hindi tayo Diyos, kundi kailangan natin ng Diyos. Sa ngayon, wala pa namang mga insidente yung naitala sa kasagsagan sa dami ng mga tao dito sa simbahan ng Baklaran. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort. Pero alam mo, Yuel, na pag-uusapan natin ang Ash Wednesday, simula ng Lenten season. Pero marami pa rin tayong mga balita, katulad na lamang nung pambungad kanina ng 2x2. Itong patungkol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nalalapit na po mga kababayan, baka nakakalingat-lingat tayo ng konti. Kulang-kulang 5 araw. Bago ho itakda o magsimula yung confirmation of charges kay dating Pangulong Digong sa International Criminal Court. At ang latest partner ay sabi ng kanyang counsel na si Attorney Nick Kaufman ay hindi katulad nung nauna niyang pagharap nung unang pagharap sa ICC via video conference. Via video conference. Ngayon daw po ay hindi natin makikita si FPRRD dahil ang haharap daw ay ang kanyang mga counsel at yun din yung abogado ho ng mga biktima. Pero hindi nilinaw ang reason, no, Yuel, kung ano yung dahilan ng hindi niya pagharap sa video conference. Bagamat matatandaan natin, ilang beses nilang inapila na hindi, kaya nag-motion sila na ang dating Pangulo ay hindi fit na humarap sa korte. 2 beses din naman na napatunayan na fit. Fit naman siya talagang humarap. Ang reason nila, matanda na, nahirapan ng magsalita. Kasi marami nagtatanong, ba't tumagal niya? Ang tagal na nakakulong ni dating Pangulong Digong sa ICC, bakit ngayon pa lang yung confirmation of charges? Dahil yan sa mga nangyaring, sabi nga nila, delaying tactic ko, no? Na, ewan ko kung delaying tactic yun, pero yun ho yung napakaraming petisyon na inihain, nakatulad din pala dito sa Pilipinas. Actually, ang problema nga doon, Yuel, dahil doon sa napakatagal na, cannot say delaying tactics ba nila yun, hindi natin alam. Pero yan ay diskarte ng kampo ng bawat yung sa complainants and of course sa defense kay dating Pangulong Duterte. Pero the more na pinapatagal kasi, parang ang hirap na hindi ba pwedeng agad-agad yung hearing nung kaso, kasi the more na pinapatagal, the more na stressful din doon sa mga complainant at doon sa hinahabla, 'di ba? Kasi nga parang katulad nung pinapanood ko, actually banggit din kanina sa ni Kato Ning, yung Lincoln Lawyer, yung series doon sa Netflix. Maganda po to, panoorin niyo ito, ma-segue ko lang. Kasi doon chinarge yung mismong, siya ay isang defense lawyer. At yung kanyang kliyente ay pinatay at siya yung pinagbintangan. Kasi nakita sa trunk ng sasakyan niya. Ngayon, ang gusto niya,
mabilis na trial. Oo, hindi ayaw niya ng matagal. Gusto niya mabilis na trial para maidepensa niya yung sarili niya. Oo, sana ganun. Sana ganun nga talaga yung sistema. Kaso lalo hindi, sa atin. Hindi. parang iba yata Oo, yung... tatagal pa nga yata. Tsaka hindi na ho pabata si dating Pangulong Yes, Digong. Nasa oo. 70. Kung hindi nagkakamali. Ilang taon na ba ang dating, hindi lang siya 70 ang dating Pangulong Duterte, kasi kung ang double check natin yung age ng dating Pangulo, pero alam natin na hindi na rin siya ganun kabata. 80 na siya, di ba? Pinabata ko pa pala ng Sobrang 10 pinabata mo siya ng 10 taon. Mag-80 ngayong March. So, 79 years old, Oo. ilang buwan na lang. Ay, sa ano? Is almost 1 month? Anong taon? Ay, nung, March 28, 1945. Oh, okay. So, more than 1 month, magbe-birthday na ang dating Pangulo. So, abangan natin kung ano yung magiging depensa ng kanyang mga abogado. Oh. Tsaka madaling araw pala to dito sa Pilipinas, Sister El. Kaya susubaybayan din natin yan. Lahat ho ng mga mangyayari dyan. Dito ho, live na iahatid namin sa inyo sa DZRH. Oo, kasi sa Netherlands po ito, at abangan natin kung ano yung mga magiging lalamanin ng depensa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Damdamin Bayan. Eto na, Yuel, bago tayo mag-commercial break, papasukin mo muna ako, Billy, okay lang ba? Or kailangan mo natin mag-commercial break? Okay, sige, punahan muna natin ang ating ninong ng bayan, pero Yuel, meron tayong word of the day. Ang ating word of the day. Ha, grabe ka, ikaw mag-propose ka na. Yan, charot lang, iba pala to. Ibang proposal to. Ang ating word of the day ay proposal. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZRH mini component. Eto na! Eto Kaya pinakikiramdaman ko yung pasok na stinger. Siningita ka pa ni Billy. Ito na nga, nabanggit ko na. Proposal. Proposal. Pero hindi dahil Feb-ibig ngayon. Oo. Pero yan po ay may kinalaman sa DepEd story natin na yes. nung mga nakaraang araw pa to, pero mas umingay ho ngayon dahil marami na nag-react. Na? Yan ho yung sa proposal ng Department of Education na magkaroon ng tri-semester. Tri-sem. Tri-sem system. Parang sa college. Sa college. Sa ibang course ganun eh. Yes, may oo. tri-semester. Kasi po mas madali. 'Di ba? Actually may mga university na ang kami 2 semester lang kami sa Adamson eh. Pero sa iba, alam ko Mapua, mayroon sila tri-sem. Sa Lasal. Sa meron Lasal ding tri-sem din, no? So parang depende po sa school na yung mga private. Pero ito po ay pinopropose under naman sa DepEd. So yung ating mga bagets, ang gusto nila ay pinopropose ay trimester na sila. So wala na silang bakasyon. Dire-diretso na sila. Ang pinaka-bakasyon doon, yung sem break. Sem break, yung sem break lang. Yun na pero mismo. dire-diretso na yun. Dire-diretso na. Which is parang nakakapagod. Ay, 1 semester lang ba ang Mapua? Depende yata sa course. 4, quad. So, Depende, 4. Quad sem. So, 4. So, mas mahirap Parang pala. siguro mas dapat lawakan yung pag-aaral dito. Maganda nga yung sinabi din ng Teachers Dignity Coalition na pag-aralan kung ano yung magiging epekto nito. Kasi ang nakikita pa lang natin ito sa teacher side na may mga pabor din dahil nga at least magkakaroon ng break, hindi tuloy-tuloy yung pag-aaral. On the part din ng students, kung kaya ba na makapag-adapt at ma-digest yung mga tinuturo ng katulad na kung paano siya nilalatag sa college students. Kasi magkaiba na ng magkaiba. Magkaiba ng utak. Kasi dapat pinag-aaralan yung approach. Kasi kumbaga yung level ng thinking, ng utak, ng capacity ng isang tao. Yes. Syempre, growing up, nagde-develop pa yan, 'di ba? So depende po 'yun kung yung college student ay okay sa kanila. Paano yung mga bata? Paano nila? So I think maraming factors na kailangang i-consider. Pero yung iba naman okay sa kanila kasi mas mabilis silang matatapos, 'di ba? Yun yung gusto ng iba. Kung pwede rin siguro na i-apply na lang for grades junior high school. Pwede. Grade 9, Kasi 10, 11 or 12. patawid na to ng college. Oo. So kasi 'di ba meron naman tayong senior high. So pwedeng simulan siguro doon. Yan po Pwede ay rin aming simulan sa suggestion senior lang. high. Kumbaga, yan lang po ay aming pananaw lang din po dyan sa proposal na yan. In Tagalog yan, Luwal, ay panukala. At ang Cebuano, Sugyot. Hindi dugyot, sugyot. Ayan.
Sino dugyot? Sugyot dong. Sugyot, Ayan, sugyot. sugyot dong. Ano ba yun dong? In Bicol naman ay ano ba yun sa Bicol? Ano sa Bicolana ka partner, kaya mo Oo yan. nga eh. Nakalimutan ko sa ano Pero eh. habang iniisip mo ang pero ating habang mga iniisip natin yan, saan team. ba ang ninong ng bayan? Ang ating ninong ng bayan ay nag-iikot dyan pa rin ho sa Binakayan, Kawit, Cavite, partikular sa Barangay Aplaya. Kaya lakasan nyo na po ang inyong radyo, baka kayo na ang mahuli ng ating Malakas team kasama ang Pride Detergent. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! At eto na ang ating ninong ng bayan. Ba, may nahuli agad. May nahuli na yan agad, for sure. Ninong Sherwin, sino ang ating winner? Good Ninong. morning, Sherwin. Yes, magandang umaga, Sister El, at lakay tuloy. Lakay Lakay Yuel. Oo. Pero yung nakikita nyo ngayon, ilan lamang to sa mga lumang-lumang bahay na panahon pa ng Kastila na very visible pa rin dito sa Binakayan sa Kawit, Cavite dahil napakataas ng halaga ng kasaysayan dito nga sa Binakayan sa Kawit, Cavite. Yan yung mga lumang bahay. Isa lang sa mga nasira na, yung iba ay nandito pa rin sa kalsada ng Binakayan. At ang pinaka-importante nga, yung nangyari sa isa sa pinaka-mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, yung madugong bahagi ng digmaan sa pagitan ng mga Gwardiya Sibil at ng mga Katipunero dito nga sa Binakayan sa Kawit, Cavite. Dahil sa loob ng 36 na oras noong November 9 hanggang November 11, 1896, isang buwan bago patayin si Jose Rizal, nangyari yung labanan sa Binakayan na yung marker, eto ngayon makikita mo nandito at yung ibang marker pa nga dito na nakalagay pa ay Kastila pa nakasulat sa ipinagwaging labanan sa nayong ito na ipinagdiwang nila 12 ng Nobyembre 1896. Ito yung tabla ng kahoy na bahagi ng kasaysayan ng Binakayan na andito naka-embed yung logo ng pagdiriwang doon sa labanan ng Binakayan. Ninong Sherwin, may napansin ako yan. Logo ng Mason yan eh. Oo, Yung letter dahil G. karamihan sa mga, ito, donasyon to ng Lodge 69 Okay. ng mga Mason to na inilagay dito noong pang 2009 yung iba. Pero ito, yung panahon pa ng Kastila, na tabla din na nakalagay at nakaukit ang pangalan ni Candido Tirona. Si Candido Tirona, yung kaibigan ni Emilio Aguinaldo na nagsilbing war secretary ng grupong Magdalo ng Katipunan, siya namatay dito sa naturang digmaan. Napakamakasaysayan ng lugar na yan, Sherwin. Open for public ba yan? Baka sa mga nanonood sa atin, gusto mapuntahan. Oh, open for public. Tingnan mo, nasa kalsada lang ako. Ayan, Ayan kalsada. pala. Open na open to sa lahat. At wala pa. yan Akala ko may pinagmamalaki ng, papasukan. Yung Binakayan. parang sa Wala. bahay ni... Sa gilid lang ng yung daan. parang sa bahay ni General Emilio Aguinaldo, Oo. malapit lang din Oo, yan. sa Yes. sobrang open nga nito. Doon lang din Tignan sa mo, public. meron pa ditong Ano yan? bakas na iniwan ng aso. Naku, huwag naman sana. nga, Oo. pinapahalagahan natin yung mga gantong pook o mga lugar na nagpapakita ng napaka-rubdob na pakikipaglaban ng mga sinaunang Pilipino para nga sa kalayaan. Dahil kung hindi nyo na itatanong, daang libong Pilipino na mga Katipunero at mga pangkarniwang tao na sumama doon sa pakikipaglaban dito. Laban nga sa nasa 20,000 puwersa ng mga Kastila yung nagharap dito sa Battle of Binakayan. Dahil doon sa naturang digmaan, halos nasa 8,000 Kastila na sundalo yung napatay at 300 Pilipino na mga Katipunero yung nagbuwis ng buhay. Kasama na nga doon si Candido Tirona na isa sa mga leader ng Magdalo. Dahil dito rin nangyari yung pagsasanib puwersa ng grupong Magdiwang at ng Magdalo ng Katipunan. Yung Magdiwang nandiyan naman sa bahagi ng Noveleta, Cavite na pinangamunuan nitong itong anak ni General Mariano Alvarez na si Santiago Birata Alvarez. So dito nagsanib puwersa yung napakalaking bilang ng mga Pilipino para nga patalsikin
aatrasin yung mga sundalong Kastila sa pamumuno naman ni General Ramon Blanco na siya namang Spanish Governor General noong panahon na yon. At isa sa mga pinakamalaking failure sa mga sundalong Kastila yung nangyari nga dito sa Battle of Binakayan. Alright. Pero hindi yan yung Ninong Sherwin, sino ang ating winner? kabuuan ng kasaysayan Oo. natin. Salamat, Pero ito- Professor Sherwin. Pero sino ang Eto ating talaga. winner? Ito talaga ang malakas na nakikinig sa DZRH. Ito si Kuya Tubong Binakayan, pangalan mo? Roberto Handog. Si Kuya Roberto Ando na palagi nakatune in sa DZRH. Good morning, Na Kuya. lagi po nakatutok. Ayan. Ano, at dahil Ayos. palagi ka nakatutok sa DZRH, sino paborito mong announcer sa DZRH? Deo Macalma sa kay Ma'am Elaine Apit. Ah, ba naman Ayan, yun? kompleto, ha? Dahil Ayan, dyan, ito. bigyan mo na Ninong. Meron kang 1,000 pesos. Thank you. Salamat po Ah. sa DCRH number 1. Aba, mukhang masayahin si Kuya Roberto. Oo, tignan Ninong mo na, Sherwin, smile ka agad. Pero dapat makuha mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Word of the day po, proposal. Proposal. Ay, Proposal. tama ka dyan, Bigyan na ng Kuya. medium component yan. Bigay mo Oo, na, Ninong. Nakapag-propose ka na ba? Tapos na po sa misis ko. Ayun, nakapag-propose sa misis niya. Eto, meron kang medium component. Hatid sa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At hindi lang yan, meron ka pang grocery bag, may grocery basket, grocery box. Yan, hatid sa atin ng ACS at ng DZRH. At hindi lang yan, meron ka pang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride in Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman, lahat ng labahan nyo, ubos yan. Salamat po sa DCRH number 1. Thank you at sa lahat rin, po ng Kuya. taga-subaybay po nito. Pa-shoutout din po ako sa aking mga katoda dito sa Binakayan at sa buong toda ng Kawit. Ayun. Yung asawa mo Kasi rin, tricycle batiin mo na. driver. Yung asawa mo, isama Tricycle mo na. driver, yung ating Ayun, winner. tricycle Yan ang membro driver ng pala. Toda. Oo. At hindi lang yan, meron ka pang i-share sa mga katoda mo na napakasarap na Ayan. super sarap. Oo, habang Prawn pumapasada. crackers ito. Hatid sa atin ng Regal Foods International and Incorporated ni Kuyang Richard C. Maraming salamat po sa lahat, sa DCRH at sa mga anchor po natin na Ayan. nakasubaybay po sa atin lahat. Salamat po sa inyong patuloy Thank you na pagtitiwala at pagtutok sa kauna-unahang himpilan. Batiin nyo muna yung asawa Ay, ninyo. asawa mo, Kuya Robert. Oh. Shoutout po sa aking Mrs. Marilyn Martinez. Yeah, at parang ang aking mga katulad kong presidente sa Kawit, ang aming federasyon KTF, Aha. at aming presidente na si Glenn. Ayun. Press Glenn. Aba naman si Salamat Kuya. po. Mukhang masayahin siya. Thank you po, Kuya. Mabuhay po Maraming kayo. salamat. At sa mga taga-Binakayan, pahalagahan natin yung ating kasaysayan. Lalo na yung mga gantong marker na nandito lang sa harapan natin na kala natin baliwala. Dapat wag natin baliwalain dahil yung kung wala tayong pagpapahalaga sa kasaysayan, sino pa magpapahalaga rito? Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Battle Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Ninong Sherwin. At tayo po ay magbabalik Pilipinas ang oras. It's 8:33. Ang oras na yan ay hatid Yun yung yung report kanina ni Ninong Sherwin. Hindi man report, yung marami tayong natutunan Trivia. kanina kay Ninong Sherwin na trivia. Beautiful scars. Ayan, di ba? Dapat yung mga ganon, yun yung tumatatak sa atin, yun yung inaaral natin dahil malaking part po yung history ng ating bansa. Actually, Yuel, for sure inabutan mo pa naman siguro yung elementary ka, yung pagtuturo sa history, di ba? Doon na, marami sa, ako dati naalala ko, parang mayroon pa kaming tagisan ng talino tas history yung ninyo yung topic, so parang tatanungin kayo more on about history ng Pilipinas, pagdating o sino yung pambansang, hindi lang pambansang bayani, sino yung nagtahi ng watawat, ito ganito ganyan, yung mga symbolism natin dito, pambansang hayop, hindi lang yan dyan, mas malalim pang mga parang quiz bee siya. Kaya mahalaga yung pagtuturo din, style ng pagtuturo ng mga guro, kung paano mas Yung, nanamnam ng mga estudyante yung aminin naman natin sa hindi boring talaga kapag
History. Pero may isa akong professor nung college. Ang galing magturo. Kahit yung exam namin ay pure identification. Kaya kong lagyan ng sagot kasi nga kung paano itinuro sa amin, may enjoy mo eh. Nasa style din ng pagtuturo. Yes. Kaya kay nakalimutan ko apelyido pero nanonood to palagi si Prof. Alvin. Magandang umaga. Alam mo kasi 'di ba parang nakakalungkot lately na parang may mga napapanood tayong mga show, minsan ang sagot nila, 'di ba nag-trending ngayong Majoha. Ang lalayo na sa katotohanan. yung Gomburza, 'di ba? Oo. Ang tatlong paring martir. Majoha. Sino si Majoha? So parang yung mga ganong na parang hindi siya nakakatuwa, hindi rin siya matatawa ka pero hindi siya nakakatuwa kasi malaki dapat ang growing up, dapat yung mga bata, yung mga kabataan ngayon ay alam pa rin nila yung history. Ang una kasi pumapasok sa isip natin kahit ako kapag sinabi mo yung lugar, ay traffic dyan, ay baha dyan. Yan ang binanggit ni Ninong Sherwin kanina yung Kawit madalas bumabaha dyan lalo pag yun naisip, yun kasi ang malapit naisip sa mo. dagat. Kaya yun yung una natin naisip. Pero maganda rin naman na magkaroon tayo ng onting trivia sa pang-araw-araw. Kaya maraming salamat Ninong Sherwin. Salamat sa ating Ninong ng Bayan. Pero alam mo, iwanan muna natin ang history at magbabala muna tayo dun sa ating mga kababayan, lalo na dun sa gumagamit ng egov.ph application. Kasi, kailangan natin tong ingayan, kailangan nating maabisuhan, ma-inform ang ating mga kababayan Newell dahil mayroong na scam at 100,000 pesos ang natangay sa kanya, Newell. 100,000 yes, pesos? 100,000 pesos. Oo, dahil sa spoofing scheme na tinatawag gamit ang egov.ph application. Ano ba yung spoofing? Ay, itong spoofing na ito, ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, yung spoofing scheme, tinatarget niya yung mga gumagamit ng egov. Ito daw, mukhang parang ginagaya parang yung siya, interface. calling modus. Sabi sa report, tinatawagan yung victim, nagpapanggap ng empleyado ng gobyerno na para daw sa verifikasyon ng national ID. Basta kung gano'n na hiningan na ho kayo ng personal details ninyo tsaka ng OTP one-time password lalo na sa mga may kinalaman sa pera, online banking, e-wallet man yan, wala akong tatawag sa inyo na manghihingi ng personal information ninyo lalo na ng mga OTP. Kasi ang ganda ng egov app, Sister L. Diyan ko tinitingnan kung magkano na yung nahuhulog na contribution sa PhilHealth, sa SSS. User-friendly na, kaya maganda na yung app ngayon. Pero hindi yun manghihingi ng pera. Kasi sabi ng CICC, yung victim daw ay parang pinalagin siya sa isang peking interface gamit ang Face ID. At biometric. Hindi po pwede yan kasi syempre tayo po ay may special features ang mga mukha natin na yun lang ang madedetect. So dapat po hindi tayo sumusunod sa mga ganito. Kaya daw nakuha ng scammer yung mga sensitive information niya kaya naubos yung laman ng kanyang bank account. Lalo na yung may mga mag-ingat yung may mga online banking. Hindi na may mga app na kasi ngayon na hindi na nahingi ng OTP. Yes. Yun ang face verification yun o kaya yung igaganon mo lang. biomet. Madali na. Very convenient pero kung hindi ho tayo mag-iingat baka sayang din naman yung pinaghirapan ho nating savings. Oo, kaya nga sabi ng CICC, tandaan nyo po sa mga nakikinig, nanonood, baka po kayo may mga kakilalang senior citizen, yung hindi masyadong techie, abisuhan nyo na po sila lalo kung sila ay nag-a-access ng egov. Hindi po, sabi nga ng CICC, kailanman ay hindi sila hihingi ng OTP, password o kaya naman biometric. So wala pong hihingi na ganon. At kapag po tumatawag sa inyo at ganon pong mga information ang hinihingi, huwag nyo na pong i-entertain yung call, i-block nyo na po yung number. Kahit yung mga nagte-text na kunwari pagpapanggap na ang nakalagay registered BPI, BDO o Metrobank. Tas may link. May link. Wag nyo i-click yun dahil phishing naman yung tawag doon nagpapanggap na meron nabanggit yan ni
Sir Art Samaniego. Yes, so May mga... yung sa certain area, biglang may papasok. Oo. So yun po ay phishing naman na tinatawag. Pagka nilagay nyo po yun, malamang sa malamang, ay mahahack din po ang inyong mga... Scam din yun. Ingat po, ingat. Kasi yung BPI, di ba, mayroong mga points na sinasabi. Pero mag-expire na daw yung points mo na yung 1,800 sobrang points. dami mong points, di ba? O, minsan naman hindi ka gumagamit ng hindi ka naman nag-travel recently, pero may airline company na magme-message sa'yo na use your blah blah Your blah, points. may mile ka pa. Oo. Hindi naman po totoo yun, lalo na kung hindi naman po kayo frequent na nagta-travel, malamang sa malamang yan po ay scam, o kaya naman po ay malamang sa malamang mga hackers na gustong ma-access ang inyo pong mga personal information para magamit po sa kabulastuhan. Yun. Kaya mag-iingat po tayo. Pero puntahan muna natin, Newell, ang Malacanang. Makibalita nga tayo, kumusta ang Pangulo? Nakita mo ba yung bago natin puntahan si Miss Let, yung nagtitrending na screen na grab picture ng Pangulo na parang medyo yung itsura niya doon, medyo sabi natin haggard siguro ang Pangulo. Tapos maraming nagpapakalat nun tapos nilagyan nila ng caption. Nakita ko pa nga yun sa Facebook page tayo ni former presidential spokesperson Harry Roque. Oo, Siya din naman nata nag-post nung isa, di ba? Siya din ba yun? Yung parang isa may lower... Mukhang siya nga din yung may colostomy. Yun. Allegedly. Kuno ha. Yun yung So parang marami ang nag-share ng ganun. Kahit hindi naman verified kahit hindi naman verified yung information. Paalala din po sa ating mga kababayan, kahit hindi man po yan ang presidente, kahit sino man po yung tao, mag-iingat po tayo kasi pwede po kayong kasuhan o ereklamo. Lumalapit na talaga ang 2028. Ang Yes. pinag-uusapan na nga sa mga balita ho ngayon, yung Kung sino ang tatakbo, lalaban. Sino na ang lalaban sa 2028. Oo, pero sa Malacanang, hindi yan ang usapan dahil ang malalaking economic at business groups bisita daw ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Malacanang. Alamin natin ang latest, RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Mr. L. Yuel, nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga delegado ng 42nd Annual Joint Meeting ng Economic Cooperation Committees ng Pilipinas at Japan. Alas 2 mamayang hapon ang pagbisita ng Pangulo at ng mga kinatawan ng malalaking economic at business groups. Ang joint meeting ng Philippines-Japan Economic Cooperation Committee at ng Japan-Philippines Economic Cooperation Committee ay taunang pagpupulong na tumatalakay sa pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya, kalakalan at kooperasyon sa negosyo sa pagitan ng dalawang bansa. Kadalasang paksa ng pulong ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas at ng Japan, mga oportunidad para sa pamumuhunan, mga bagong sektor na pwedeng pasukin ng mga negosyante, at mga banta at hamon sa global economy na pwedeng makaapekto sa bilateral trade. Makakasama ng Pangulo sa aktibidad sina Executive Secretary Ralph Recto, DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, Acting Finance Secretary Frederick Go, DTI Secretary Maria Cristina Roque, at Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Samantala, National Security Concern naman ho tayo. Yun daw hong National Security Council o NSC nagbabala sa mga dayuhang aabuso sa pagiging bukas ng Pilipinas. May kinalaman ba to sa nabalitaan mo ba yung Sister El? Yung Mongolian national na inaresto sa Zambales, inihinalang spy. Dahil hindi daw dinisclose yung kanyang background na siya pala ay may background sa Chinese military na ngayon tama ba, graduating student itong Mongolian national na ito. Okay. At sinasabing spy dahil nga hindi niya sinama sa credentials niya dito yung hindi siya naging transparent. Hindi siya naging transparent. Yes. Kulang sa transparency. Ipade-deport ito ng Bureau of Immigration. Pero alamin muna natin ang detalye ng report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Tinayak ng National Security Council o NSC na naranatiling matatag ang pangangalaga sa pambansang seguridad. Kasunod nga ng pagkakaaresto, Yuel at Israel sa isang Mongolian national dahil sa manoy koneksyon nito sa Chinese military. Ayon kay NSC o National Security Advisor Secretary Eduardo Año, bukas pa rin naman ang Pilipinas sa mga dayuhan pero dapat irespeto ng mga ito ang patakaran ng bansa. Pabala ni Año, mabilis na tutuguran ng Immigration Bureau, Armed Forces, National Police at NICA
Katulad na palitangka ng isang banyagang itago ang tunay niyang pagkakakilanlan sa lungat sa tunay niyang layon sa bansa. Ginawa ng kalihimang pahayag matapos i-report at kumpirmahin na rin ang pagpanggap ng 30 anyos na suspect bilang isang aviation student dito sa bansa. Pero nabistong dati palang kasapi mismo ng People's Liberation Army o PLA ng China. Una siyang tinag ng BI bilang undesirable alien at pag-alamang nakitaan pa nga ng, nakita pa sa presensya ng ilang military installation, partikular sa lalawigan ng Zambales. Sa ngayon ay dinala na sa BI main office dito sa Metro Manila, partikular sa kanilang warden facility itong Mongolia National, habang hinihintay pa ang pagproseso sa kanyang deportasyon. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH52, Edniel Parrosa. Alam mo, Yuel, basahin ko lang yung nag-comment dito. Ang sabi dito ay nawala na. Mukhang nagre-react tungkol dun sa usapan natin. Si Ma'am Teresita Atienza, sabi niya, ang hirap daw ng test nila sa history noong elementary at college. Nagtatanong daw ng date. Ang hirap daw i-memorize. Ayan yung yan yung pinag-usapan natin kanina. Oo, yung kanina. But anyway, nako, itong report ni Edniel, tingin ko hindi lang isa Hindi to. lang siya to. Hindi lang siya to. Kasi alam mo, yung mga ganito, hindi natin masyadong nasasala, hindi na double check. Hindi siguro kailangan pa natin ng mas Paigtingin mahigpit na oo. sistema pagdating sa mga ganito. Yung, alimbawa, papasok sa Pilipinas, mag-i-enroll sa isang eskwelahan o kung ano man, i-double check ng maigi yung background ng estudyante. Hindi naman para siguro, hindi naman form of, hindi naman siguro yung mahigpit. It's just being part of the process. Pero palagay ko, tama, dapat higpitan kasi security matters tong pinag-uusapan. Oo, pagdating sa ganito, dapat national security concern yung papasok dito. Pero ang punto natin ay kailangan siguro sa pagpasok pa lang ay ganun na sila kabusisi. Huwag yung yung tanggap lang ng ng requirements tapos sige, okay di na ba? to. Tapos hindi na babasahin, hindi na titingnan. Nako, delikado ho, lalo na may init na debatihan ho ngayon. Pinag-uusapan yung issue sa West Philippine Sea. Philippine Sea pa rin. Kaya baka nga siguro nag-iisip tayo na baka lumala ng ganito yung sitwasyon dahil ngayon didiscover natin yung Na may mga mga posibleng ganito. spy, mga ganitong insidente. Di ba matagal na nangyayari itong ganito kaya mabilis sila nakapag-develop ng mga artificial island dyan? Yes, kaya siguro alam mo yung penetration na tinatawag. We're not saying na na-penetrate na yung or meron ng napasok ng kung ano man yung mga natin pagdating dun sa ating seguridad sa Pilipinas, sa ating bansa. Pero ang punto natin dito, Yuel, is the fact na may mga ganitong incidente. Hindi natin may iwasang mag-isip na baka nga mayroon na. Oo, kasi 'di ba nalusutan tayo nito eh. Ito yung mga ganito, nalulusutan tayo. So what more? Baka mamaya mayroon na talaga. Siguro diba? hapin pa nga lang. Oo. 'Di ba? Doon nag-umpisa lahat ng to eh. Oo, doon na-unmask yung mga Na-unmask, ganito pala nilang modus na may mga ganito pala. At saka alam mo, nakakalungkot lang ang base lang sa obserbasyon ko. Maraming nagnenegosyo sa atin ay hindi Pilipino. Dito na lang sa vicinity natin, sa area natin, may mga nakikita tayo na yung na nga lang yung bagsakan ng mga parcel, hindi Pinoy. Doon ako nagulat kasi nag-drop ako ng parcel. Hindi siya Pilipino. China, ano ba yan? Singkit ba? Hindi po kami dito nagdi-discriminate ng lahi. Pero ang punto ko, bakit sila yung mas maraming negosyo dito sa atin, tayo wala masyado. Chinese to. At yun ang negosyo nila. Yung mga drop-off deliver ng mga parcel, pick up, ganun yung ginagawa nila. So sabi ko, kung marami sa kanila ay dominant na nagnenegosyo dito sa atin, parang nakakalungkot lang din. Hindi lang sa usapin ng sabihin natin security, sa din, pagdating doon sa kabuhayan, parang mas sila yung umaangat. Tayo Kunin na mga lang natin yung Pilipino. yung best practices nila sa pagnenegosyo. Diba? Kasi ang Chinese ang Chinese meron sila yung ganitong pag-ugali na
sila po ay pinalaki para magnegosyo, hindi para magtrabaho. Oh. Yung para maging normal na empleyado. Maganda rin yung ganung yung mindset na Tingin ko pag matutunan natin. nanganak ka gagawin. Ay, hindi ikaw. Pagka nagkaanak yung asawa mo, yung future wife mo. Pero kasama yun sa mga factor, di ba, na siguro kailangan nating tingnan din talaga. Nakakalungkot lang na may mga ganitong nangyayari sa ating bansa tapos nasa huli yung action. Parang late na. Oo. So parang as early as now siguro dapat matuto na tayo dun sa mga naging unang kaso. Lagi na lang tayo naghahabol. Parang laging proactive yung... Laging late. Reactive rather. Yes, reactive. Yung Hindi tayo proactive. Reactive. Reactive tayo. Laging reactive yung ating approach. Wala talagang mangyayari. Yes. Lalo lang lalala yung mga ganitong sitwasyon. At babalikan natin ang mga iba pang issue sa ating pong pagbabalik Pilipinas ng oras. 1 minuto bago mag 9:00. Daming bayan. Bayan. Tayo nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan. Minus Lakay Mayor Deo Macalma. Kami pa rin po niya nakakasama sa programa. Ito po si Sister L, Elaine Apir. At ito po si Yuel Reyes. Good morning, Sister L. Good morning ulit, Yuel. At may mga nagko-comment dito, i-shoutout natin mabilisan. Alam mo, ang layo kasi nila, nanonood, nakikinig sa atin all the way from Botolan, Zambales. Ayan, hello kay Henry Escalante Dolohan at kay Florbe Fernandez na kanina pa daw at malakas ang kanilang transistor nakatutok mga senior citizen niya dyan sa may hello kay Nanay Linda Azonsa dyan po sa may Marine Road Holy Spirit sa Quezon City. Ayan. Lieutenant General Bernard Banak. Sir, good morning. Oo, Again nakatutok din ba sa atin? Paris Condez ng Davao City, ng Davao. Nakatutok daw mula sa Camp Crame si General Banak. Magandang umaga po, General Banak, sir. Pero, Yuel, meron tayong mga report pa. Pero po, alam mo, curious lang ako kung sino yung senador na sinabi ni Senator Ping na plano niyang sampahan ng ethics complaint. Walang pinangalan. Walang pinangalanan Kasi doon sa kanyang post, sa kanyang social media account, sinabi niya na, kinonfirm niya na nakatanggap daw siya ng report kaugnay ng ethics complaint. Ay, sorry. So, siya pala yung planong Siya yung sasampahan. nabaliktad ako. Siya yung planong sampahan ng ethics complaint. Oo. So, parang plano siyang sampahan ng ethics complaint at sabi niya dun sa kanyang post ay na-confirm niya na yung report na yun na siya nga ay plano nga na sampahan. Pero, ang tanong, sino? Baka yan yung binabanggit ni Senator Marcoleta na may sasampahan siya ng may nakaredy ng ethics complaint. Pero hindi niya pinangalanan. Hindi niya rin sino. pinangalanan, no. So, pero yun, sabi daw, allegedly, nag-ugat daw yung planong, pinaplanong ethics complaint Laban sa against kanya. Senator Ping dahil sa yung mga kinakatay na video, yung spliced videos na galing sa hearing ng Wala Commission naman iba nagsasagutan sa Senado ngayon kundi si Senator Marcoleta at Senator sa Commission Ping. on Appointments to galing sa hearing. So parang doon yata daw manggagaling kung bakit siya sasampahan ng ethics complaint. So yun pala yung dapat nating subaybayan. Abangan natin kung sino nga ba ang magsasampa ng ethics complaints kay Senator Ping. Kasi hindi naman daw binanggit hindi binanggit ni Senator Ping kung sino ito. So marami pa tayong aabangan dyan sa Senado. Alam po natin na maraming mga balita. Pero isa din sa pinag-uusapan naman dito sa Kamara yung Anti-Political Dynasty Bill na alam naman natin matagal na itong finafile, paulit-ulit na lang tong Anti-Political Dynasty Bill. Kaso nakakalungkot, hindi siya lumulusot. Umuusad. Sila. Parang hanggang dito ka lang, wala ka na. Dead on arrival ka na, wala ka na. So, Sana ngayon may usad na nga talaga. Sabi nga ni dating Congressman Nery Colmenares kanina, maganda at least may hakbang coming from the Malacanang na nag-certify as priority bill, hindi man urgent. Pero at least priority naman. May usad kahit paano at nangyayari na nga yung mga consultations sa iba't ibang mga lugar sa kung anong version ba talaga nitong political dynasty, yung mapagkakasunduan ng mga mambabatas natin. Ang mahirap kasi baka mamaya iba-iba. Diba? Baka malusutan niya tayo dyan na
may degree of consanguinity, di ba? Sa mga magkakamag-anak. Kaya ito yung mga dapat nating bantayan. Kung hanggang saan lang, kung hanggang pang ilang degree lang ba yung pwedeng tumakbo. Pero sana, pwede bang alisin na lang totally? Sana, no? Di ba? Kasi kung gusto talaga nating ma-eliminate, matanggal ang political dynasty bill, bakit pa natin papayagan ang magkamag-anak kahit pang ilang degree man yan, di ba? Sabihin na nating yung iba gusto lang talaga purely mag-servisyo. Pero kasi the fact na inallowed natin tumakbo, parang nandun pa rin yung political dynasty kahit sabihin natin sa iba-ibang lugar pa kayo, 'di ba? Kasi parang mayroong ganun, 'di ba? Yung pinag-uusapan na anti-political dynasty bill, pero pagka sa ibang lugar ka tumakbo, papayagan ka. Parang ganun. Parang ganun yung tanong natin kay Manang Milky kasi alam ko may ganun ng inihain na parang ito yung dapat maging nilalaman, yung mga probisyon nilalaman nitong bill na to. Ito yung mga ganito. Kasi mayroon yun, 'di ba? Pero magkakatalo kasi diyan sa IRR, yung implementing rules and regulation. Ano ba talaga yung ipatutupad natin pagdating na doon sa effectivity kapag just in case na approved na, pag pinatupad na, pagbatas na talaga siya, ano yung IRR niya? Siguro dapat kung hanggang saan yung binabanggit mo kanina, Sister El, kung hanggang saan degree papayagan. Dapat lagyan na nila sa batas yun kasi baka mamaya magkasalisihan pa sa IRR. Diba? Magulat na lang tayo. Iba-iba na naman. Tapos pagka may mga inireklamo, bubulat-latin mo ngayon siya. Under ganito Pagtatalo na naman, tapos i-revise na naman yung batas. Yung provision, mga ganun. Ang hirap nun kapag hindi malinaw yung implementasyon. Pero ang anti-political dynasty bill, susubukang daw maipasa ng Kamara bago mag-adjourn ng Kongreso sa Marso. Alamin natin ang detalye mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky! Sister El at UL, sisikapin ng Kamarang maipasa ang panukalang anti-political dynasty bago ang adjournment ng sesyon sa Marso. Ito ang sinabi ni Lano del Sur Representative Sia Alonto Adjong, Chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Kasabay ng paghahanda ng kanyang komite sa sasagawang ikalawang public consultation ngayon sa lalawigan naman ng Cebu. Susundan ito ng public consultation sa Cagayan de Oro bukas sa araw ng Biyernes na layunin makonsulta ang publiko, mga lokal na pamahalaan at iba pa mga stakeholders sa naturang panukala. Ayon kay Adjong, magiging batayan ng komite ang magiging resulta ng mga public hearing at inaasahan na makikiisa ang bawat sektor pabor man o hindi sa bill para marinig ang kanilang posisyon. Sa ngayon, umaabot sa 24 o 24 ang panukalang batas na isinumite sa kanyang komite. Kabilang dito mga bersyon ng panukala na inakda ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na mula sa malalaking political clan. Ang sesyon ng plenaryo ay mag-a-adjourn sa March 21 at muling babalik naman sa May 4. Ako si Milky Rigunan na nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH12, Milky Rigunan. Alam mo, masalimuot talaga, Yuel, yung mga usapin pagdating sa politika. Pero ito, meron tayong pag-uusapan ngayon sa mga nanonood, nakikinig dyan. Trending itong video na to, Yuel. Ano nga ba itong trending na to? Baka sa mga nanananghalian ho ngayon, lalo sa mga kumakain ng siopaw, 'di ba, ng hotdog. Viral ho ngayon sa social media itong video na niready ng ating RH TV team. Ayan. Ano tong viral video na ba ito? Sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ito yung kita nyo, may isang tao dyan na inahawak-hawakan yung siopaw na nandun ho sa loob ng steamer na naka-off. Siguro gusto niya ipakita na ang lamig na nung siopaw, ang lamig na ng hotdog sa isang convenience store ho ito sa Laguna. At kita dito yung sa viral video na ito, yung inahawak-hawakan, yung bang parang gusto pang malaman kung mainit ba o actually lahat ba to malamig? Nung pinakinggan ko yung video na yan, Yuel, ang sabi niya, malamig. Malamig daw yung siopaw, sabi niya, malamig din yung hotdog. So parang ang lumalabas dito, para siyang ikinontent. Kinontent niya sa kanyang social media account. Which is, ang involved na tao pala, Yuel, ay SK Chairman. SK Sister Chairman. L. Dapat bang
ng ganyan ang asal ng ating SK pa lang yan, ang sangguniang kabataan pa lang ho ito na opisyal na ganito yung maging halimbawa sa mga kabataan. Doon nag-issue na po ang statement, kaya babanggitin na natin yung pangalan. Nagsorry naman na Nagsorry siya. naman Nagsorry itong siya. si SK chairperson ng Barangay Bubukal sa Santa Cruz, Laguna. Ang SK chairman ho na sangkot ay si Mark Adrian Napiza. Ayan. At nag-issue ng apology sa kanyang social media account. Pero Pinadala na rin siya ng notice to explain nung convenience store. ganun din. Pero sapat ba na sorry na lang yung mga, kasi hindi to usapin ng Yung ganitong behavior po ang issue kasi dito Yuwel, unang-una mandidiri ka. Oo, kalusugan, health hazard. Hindi naman natin sa inaano po si SK. Pero hindi po sa kahit sino nanonood nakikinig sa atin, hindi po tamang pag-uugali. Nahahawakan niyo po ng kamay ninyo yung pagkain. Na alam naman po natin, nakakainin din po yan ng ibang tao. Kaya nga po gumagamit tayo ng serving spoon, gumagamit tayo ng gloves, gumagamit tayo ng kutsara, ng tinidor. Kasi for the purpose of what? Para po hindi makontaminate yung pagkain. Oo. Ito Yuwel, nag-trending siya, inulan to ng batikos. Lalo, bagamat dun sa statement niya, sinabi niya Sister L na binili naman daw niya lahat nung hinawakan niya. Imposible yun? Hindi kasi, pag napanood mo yung portion lang ng video na to, ano yung unang may isip ng makakanood, diba? Lalo kung kabataan yung makakapanood na, ay okay lang naman okay lang pala, na di gawin na lang. Gayahin ko rin kaya yung nag-content na hinawak-hawakan yung mga hotdog. Diba yung gano'n? Dapat natin tandaan, lalo kung public official, maging maingat sa mga ginagawa ho natin, lalo kung SK, na mga kabataan na yung nakakapanood, nakakakita, kahit sabihin natin na hindi, ganito naman, ganyan. Yung halimbawa na naiiwan dun sa tao. Pero siguro si SK naman ay in fairness to him naman, nagsorry naman na pala siya. So siguro lesson learned naman yun sa kanya. Maybe baka nakalimutan niya lang na ay hindi ko pala pwedeng hawakan. To bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Pero sa mga nanonood, nakikinig sa atin, lalo na sa mga nanonood ngayon, nakikita nyo naman po yan, hindi po talaga tama yung ganitong asal na ganyan, hahawak-hawakan niyo yung mga wag yung gagawin yan, ha? Kahit hindi official ng kung ano mang kahit sino gobyerno, kahit private individual ho. Hindi po pwede yan. Hindi maganda yan sa kalusugan ng nag-iwan ho tayo ng contamination sa pagkain. Kasi alam nyo po, ang iniingatan natin sa mga ganitong action natin, yung younger generation na hindi po natin nababantayan while using the social media. So yung mga ganito pong insidente na kumbaga hindi rin po kasi araw-araw nababantayan ng mga magulang, araw-araw po may mga bata na nagbabrowse ng TikTok, ng Facebook, ng X, ng Instagram. So, yan pong mga yan ay hindi natin alam na yung mga ganitong instances na mga ganito pong nangyayari, hindi po nagagabayan sila ng magulang nila. And to think na napanood po yan nila online. Pinost po ng nakatatanda, baka isipin nila, okay lang. 'Di ba? At yan po ay pagkain. Baka po mamaya may nahawakan siyang madumi o kaya nakakalason. 'Di ba? Health risk talaga. Sanitation. Yes. Kung ano-ano na nagagawa for the content. Ay nako. Ginawa po kasing content. Kung mapanood niyo po yung buong video, kinontent niya, parang sinasabi niya na malamig ang siopaw at malamig ang hotdog. So, ayun, paalala lang po. Wag na wag gagayahin yan. Antayin natin ng statement mula sa DILG yan, di ba? Yes, DILG, yes. Under ng DILG yan dahil sa mga barangay, mayors, ayan, nahawak po yan ng DIL governors, ayan, may power dyan ng DILG. I think sana maging maging, ano ba tawag doon? Open, maging eye-opener. Doon sa ating mga kabataan. Hindi lang po kabataan, matanda, kahit sino man po. Huwag yung gagawin lalo for the content. Yes. Huwag po tayong mag-content ng mga bagay na alam naman po nating hindi ka content. Parang umiikot nga yung tiyan mo pag nakikita mo. So mahilig ako kumain ng siopaw sa convenience store na paranoid ka. Inisip mo na baka mamaya hinimas-himas din yung kinain mo. Meron naman dyan. Ayan yung panghawak. Ano ba tawag dyan? Yung tong. Ayan. Pwede naman yung ganyan. Ganyan Tapos ilagay mo sa hawak. Ayan na, hawak naman yung lalagyan ng siopaw. So, ayun. But anyway, sana po ay magsilbing, lesson. Lesson learned na lang talaga. Yes. So, at wag nating gagayahin mga bata, wag nating gagayahin. Magbabalik tayo, Pilipinas, ang oras, 18 minutes after 9. This time check is brought
Magandang umaga, minus lakay Mayor Deo Macalma. Nakakasama nyo pa rin po sa programa. Ito po si Sister L, Elaine Api. At ito po, si Yuel Reyes. Good morning, good morning. At mukhang may babatiin ka. Sino ba yung mga babatiin mo dyan? Ba, ang aking kapatid na si Mary Ronica Contreras na nagbe-birthday ngayon. May birthday pala. Hindi mo naman Feb 18, sinabi. happy birthday. Sana naman nag-play tayo ng happy birthday. Oo. Ano nga ulit pangalan? Mary Ronica. Si Mary Ronica. Yan, ilang taon na ba yan? Baka naman may pakain ka. 30-ish. Hindi na natatrack yung edad. Grabe. Hindi na nagbibilang eh. Grabe kapag, ka. Ano mo sa kapatid mo. Ayan, happy birthday. Ayan. Ay, bakit iba yung lumalabas? May birthday pala. Hindi mo naman sinabi. Ayan, wait lang. Nagsasalita ako sa YouTube. Ayan, wait lang. Happy birthday sa yung ate, Yuel. Happy Ate mo birthday. o ikaw yung kuwet? Charot lang. Ako ang bunso. Charot lang. At binabati natin ang mga nakatutok sa ating YouTube channel ngayon sa lahat ng mga nagbo-birthday po. Happy birthday po sa inyong lahat. At sa marami ngayong nagbo-birthday ngayong February Tawag doon, 'di ba, yung mga kulang-kulang. Hindi po kulang-kulang sa isip kasi hanggang 28 lang kasi ang February. Ngayon. So yung mga manganganak, wala kayong dapat ipag-alala na matatapat ng 29. Oo, dahil hanggang 29 baliw ka. Yung ano yun, tawag doon, yung leap year. Oo. Yung mga ganun yata, ang ginagawa nila, 28 sila nag-birthday. Kaya once so, blue moon lang sila mag-birthday. Sobrang tipid naman nila, Sobrang tipid, no? Yung edad na dadagdagan, pero yung handa, matipid. Oy, Lenten season na ho simula ho ngayon at sa mga kapatid naman nating Muslim. Bukas ay supposed to be dapat ngayon pero wala ho nakitang buwan sa moon sighting activity na isinagawa ho kahapon. Kaya bukas yun yung ang official na pagsisimula ng Ramadan. Yun ang kanilang basihan din sa ating mga kapatid naman na Muslim. Pero eto muna, Yuel, may latest sa Senado. Alamin muna natin ang report nila kay Raymond Adpaas dahil mukhang eto yung pinag-uusapan natin kanina. Yung bangayan sa Senado ng mga senador. Isasampa na ba? Pinangalanan na ba yung sasampahan ng ethics complaint? Alamin natin dahil ito yung bangayan daw po ng dalawang senador inaabangan sa issue ng spliced video hinggil sa Kalayaan Island Group at may bantang ethics complaint. Alamin natin ang buong detalye niyan mula kay RH28, Lakay Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine at Yuel, may namumuo na namang tensyon sa Senado dahil sa akusasyon na may nag-splice ng video hinggil sa issue ng Kalayaan Island Group o KIG. Ibig kasunod ng post sa X o dating Twitter ni Senate President Pro Tempore Panfilo T. Lacson na nakarating na sa kanyang impormasyon na may kapwa siya senador na maghain ng reklamo sa Senate Committee on Ethics dahil sa pag-splice ng video ng hearing ng Commission on Appointment ng humarap ang mga bagong promote na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Lacson, wala siyang alam sa akusasyon dahil sa katunayan ay hindi mo nito alam kung paano mag-splice ng video. Hindi man ito pinangalanan, ngunit si Senador Dante Marcoleta ang nagbanggit sa kanilang sariling radio at TV program na may nag-splice ng video. Ito ay ang video na naging viral ng sabihan nito si Captain Jess Pilar ng Philippine Navy sa hearing ng CA na mas mabuting i-give up na lamang ang Kalayaan Island Group. Kalaunan ay sinabi ni Marcoleta na taken out of context daw ang kanyang naging pahayag. Simula sa pool ay hindi maganda ang relasyon nila Senador Lacson at Marcoleta dahil si Marcoleta ang original na naging naunang chairman ng Senate Ribbon Committee bago siya pinalitan ng Senador Lacson ng pumalit sa Senate Senador Tito Soto bilang Pangulo ng Senado. Pero Lakay Raymond, para malaman yung totoong context, hanapin lang sa YouTube. Sa YouTube. Yung hearing ng CA para mabasa na, marinig ng gusto para makita niyo doon kung paano niya sinabi na i-give up na lang yung Kalayaan Island Group. Ni Senator Marcoleta nung humarap yung I think 35 yata yun ng mga officers ng AFP nang humarap sila sa CA confirmation hearing. Yun yung mahirap sa mga spliced videos, So kailangan panoorin ng buo para alam yung context ng video. Hindi, tsaka yung
Ang mahirap kasi nagbibigay ng statement tapos may na walang qualification. Tapos pag binanatang ka saka nagpapaliwanag. Siguro bago magbigay ng mga statement ay buuin na kung ano ba talaga ay kung minsan ang may kasalanan pa tayo na nakikinig lang at nanonood na parang hindi natin sila naiintindihan. In fairness, kasi Lakay, Yung ating inaantabayan ngayon kung merong magaganap sa Senate plenary tungkol sa bagay na ito na mukhang umiinit naman yung bangayan hinggil sa issue ng may banta na may magpapile ng ethics complaint. Lakay, sa atin kasi sa media, ugalian na natin na magkakat talaga tayo ng portion, yung video clip ng kung ano yung pinaka main thought nung sinabi. Nung mismong taong ginagawa natin ng balita, no? Pero hindi in between yung putol, at hindi rin naman natin ginagawa in between yung putol dito sa DZRH dahil kinukuha natin yung buong konteksto. Pero gaano ba kahaba yung video na dapat splice para makuha yung mismong laman. point, yung gustong sabihin ni Senator Marcoleta? Dapat ba more than a minute? Para, kasi kung pakikinggan mo, parang buo na talaga eh. Wala, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung salitang splice kasi kahit balik-balikan mo yung video, yun na yun. hindi ito wala nang hindi yung video ni Numan basta doon sa official YouTube page ng Senado, hanapin mo lang doon yung di ko lang matandaan yung eksaktong petsa nung 2 weeks ago nung nag-CA hearing, yung CA hearing na yun, at ang humaharap doon dahil ang pinaka-senior doon kung bakit si Captain Pilar yung pinaharap doon, siya yung pinaka-senior among the 35 promotees ng AFP, iba-ibang branch of service yan. Siya yung nakaharap doon at doon malinaw yung pagkakabanggit. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yung salitang splice. Maaring doon sa iba, yung iba na mga naglalabas na, baka yun ang kanila. Pero dito sa, kung para walang, ibig sabihin natin doon yung, hindi ka maliligaw sa pakikinggan mo, pumunta ka doon sa original video during that day, Commission on Appointment hearing. At yun makikita doon yung portion na binanggit nga yun yung bagay na i-give up na yung kasi ako inulit-ulit ko, binalikan ko, baka mali yung pandinig ko yun talaga na malinaw yung pagkakabanggit na para mas madali, i-give up na lang yung Kalayaan Island Group. At naroon yun sa video, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi na meron daw na splice na video. Kasi ang splice kasi yan, pinutol, tapos dinugtungan ng iba. Or dudugtong mo ng ganito para magmukhang ito yung sinasabi kahit hindi naman. Diba? Yung ibang pananalita natin dyan, yung dinoktor mo yung pinakialaman mo yung video. Kung in-edit mo na tinanggal mo lang yung unnecessary portion bago at pagkatapos, walang splice yun. Pero kung yung pinutol mo at nagsingit ka ng iba, yun maaring yun ang sabihin nila na splice. Kaya hindi ko rin alam kung saan nanggagaling yung salitang meron daw nag-splice na kasamahang senador. Kumbaga kayong dalawa, yung sinabi nung isa, in-splice mo at yun ang lumabas. Medyo masyado ng technical yun at masalimuot. Kaya yun yung lumalabas ngayon. Pero ito ang pinag-uusapan namin dito, mukhang marami ng mga distractions. Balik tayo doon sa tunay na issue na pinag-usapan at hindi yung splice na video. Nako. Pero Lakay Raymond, sa ibang issue naman, kumusta pala? Dahil mukhang itong abogado ni Curly Discaya ay mayroon sumulat daw kay Senator Ping sa Committee ng Senate Blue Ribbon dahil mukhang hindi daw kasi pinayagan itong si Attorney Samaniego na dalawin o makapasok dyan nung Valentine's Day kung hindi ako nagkakamali. Dumalaw kay Curly.
Ayun, hindi ko na alam yun kasi ay kung pagdating naman sa issue kasing ganun, ay hindi na kay Senator Ping yun kung sakasakali dahil si Curly Vizcaya ay under ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Sila yung namamahala So, ng dapat kanyang kay, security. Ang bagong head ng USAA ay si Major General Samonte. Siya na ngayon ang bagong hepe dahil napalitan na si General Mao Aplasta at head of the Office of the Sergeant at Arms. Ibinalik si General Samonte. So, hindi ko alam kung kailangan pang magpaalam mismo kay Senator Ping kung sakaling, kasi alam naman natin si Atty. Samaniego, ano yan kumbaga siya naman talaga ang lawyer ni Curly Vizcaya. At kahit sa Senate hearing, siya mismo yung kasama niya pag kumaharap sila. Nawala si Lucky Raymond. Lucky Raymond? Alright, sige. Yes. Ayan. Medyo nawala ka lang, Lucky Raymond. But anyway, maraming salamat, Lucky Raymond. Maraming salamat, Lakay. Mula dito sa Senado sa ngayong umaga, dalawang hearing ng Department of Agriculture at Basic Education ang kina Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Ito si RH Contact, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. O teka muna, sa mga nakatutuko sa atin sa ating YouTube channel ay nagkakaproblema. May natanggap tayong mga report na down yung YouTube ho ngayon ng www.youtube.com. Kapag sa web kayo nagsusearch, kaya pala marami nagme-message natin na nawala daw sa YouTube. Ganun ba? Oo, nawala pero yung nakikita YouTube. ko dito. Pero kapag kanina ka pa naka-open, okay pa siya. Pero so kapag ni-refresh, kung okay pa ho sa inyo, kaya huwag nyo na muna i-refresh. Huwag nyo na munang i-refresh. Baka tuloy ang mawala. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ho tayo sa ating Facebook page, at Facebook Live. Samantala naman, planong dagdag na US missile unmanned system sa Pilipinas gagamitin sa training at domain awareness ayon sa Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balita RH52, Edniel Parosa. Edniel. Gagamitin sa training, domain awareness at collective defense posture itong planong dagdag ng mga missile at allied systems, partikular galing Amerika, na dadalhin dito sa Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, suportado nitong hakbang na napagkasunduan sa ika-12 bilateral strategic dialogue ay sinagawa ng magkaalyado sa Maynila nitong Pebrero 16. Sabi sa DZRH Day of Peace spokesperson Colonel Francel Padilla, umakaambag ito sa misyong protektahan ng soberanya at pambansang teritoryo, maging sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Reaksyon nito ng AFP sa nakasaad sa joint statement ng Pilipinas at Amerika na ibinahagi ng Department of Foreign Affairs na nag-commit na magkaalyado upang damihan ang deployment ng cutting-edge missile at unmanned system sa bansa. Una nang inalmahan ng China ang pagpapadala ng US Army Typhoon Medium Range Capability Missile noong 2024 at Nemesis Anti-Ship Missile sa balikatan drills dahil sa bigawa noong 2025. Pero sa ngayon, wala pang pahayag ng Department of National Defense at wala pang kumpirmasyon kung anong partikular na bagong US missile o unmanned system ang tatalin dito sa Kapuluan. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Thank you, RH52, Edniel Parrosa. Samantala, UL, nako, mukhang iiwan ako ni UL sa area. Hahabulin ko ang mayor ng Star City. Hahabulin mo ba? May session May kayo? session Pinapatawag tayo ng bubuit. Yung bubuit na nagtawag. Yung bubuit yung nagtawag. Maraming salamat, UL, sa Maraming pagsama salamat, sa amin. Sister Sa akin pala dito sa programa. Of course, on behalf of Lakay Mayor Deo Macalma. Magbabalik tayo, Pilipinas, ang oras, 9:39. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, believe. Champion Detergent. Po ang yung nakakasama. Maraming salamat sa ating kasamang si Yuel Reyes. Alam nyo, masalimot pa rin yung usapin dito po sa nangyari dyan sa May Basilan. Yun pong kung matatandaan ninyo, yung lumubog na barko, yung MV Tricia Kirsten 3, kung saan po
marami pala sa mga pasahero, they were trying to get the side of Philippine Coast Guard. Sinusubukan po nating ma-interview sila kung ano po yung update dito o kaya yung Marina. Dahil nga po yung mga pasahero na sinasabi po dyan na nakasama sa paglubog po ng barko at yung mga survivor po na iba, actually mula po sa 293 na survivors, 96 lang daw po na individual doon yung napag-alaman na 96 na individual yung wala po doon sa manifesto o doon po sa listahan. At sa ngayon, 21 katao pa po ang nawawala habang 62 na po yung kabuang bilang ng nasawi dyan po sa trahedya na yan. So, ayon po sa Philippine Coast Guard, hindi pa rin nila natitiyak kung yung lahat ng mga na-recover na bangkay ay nasa passenger manifest. Dahil hanggang hindi pa nga po nila nakukumpirma yung pagkakakailanlan ng mga ito. Nakakalungkot dahil napakarami pala, 96 yung wala sa listahan. So, nagpapatuloy pa rin po yung investigasyon dyan at inaalam ano nga ba talaga yung nangyari, bakit ganoon po karami yung wala po doon sa manifesto, sa listahan ng mga pasahero. At ang Marina din po ay mukhang nagsampanan na po ng kaso tungkol po sa pangyayaring yan at inaalam din po, sinusubukan din nating kunin kung ano na po yung kanilang mga susunod na hakbang at upang maiwasan na rin po yung mga ganitong pangyayari, yung mga ganitong insidente. Paano nga ba maiiwasan? Ano ba at sino ba dapat ang nagbabantay pagdating sa mga ganito bago umalis, bago mo bumiyahe ang isang barko upang matiyak na hindi overloaded yung karga ng barko at lahat ng pasahero ay kung sino man yung sasakay ay talagang nandoon po sila sa listahan ng mga pasahero. Dahil katulad nga po ng nangyari dyan sa Basilan, so paano po ngayon yan hahanapin nung kanilang mga kaanak kung wala po yung listahan nung kanilang mga pangalan? Ang nakakalungkot po, what if late na ma-recover yung kanila pong katawan na nandoon sa dagat at baka mamaya ay hinirap ng kilalanin. So, masusing proseso pa ang dadaanan. Kailangan pa yung i-DNA, i-test kung sino nga ba yung taong yun upang malaman at maipaalam sa kanyang mga kamag-anak. So, mahirap po yung mga ganito at sana ay hindi na po maulit yung mga ganitong pangyayari dahil nakakalungkot po talaga dahil maraming buhay yung nawala. At hanggang sa ngayon ay hinahanap pa rin po ng mga otoridad dahil mahirap po maganap, nasa dagat po yan. Daming bayan. Samantala, Memorandum Circular na pamantayan sa paggamit ng Temporary Certificate of Registration ng mga sasakyan inilabas naman po ng Land Transportation Office. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Val. Sister Ella, naglabas ngayong araw ng Memorandum Circular ang Land Transportation Office na naglalaman ng mga pamantayan sa paggamit ng Temporary Certificates of Registration o CR para sa mga motor vehicle, motorsiklo at yung malalaking sasakyan gaya ng mga trailer truck. Ang akbang na ito ay tugon ng LTO dahil sa limitadong supply ng security paper para sa opisyal na Certificate of Registration na sanhi ng pagkaantala sa paghahatid mula sa National Printing Office. Ang Memorandum Circular na ito ay naglalayong tiyakin ng walang abalang pagbibigay ng serbisyo sa publiko at mapanatili ang operasyon. Paalala ng LTO, ang paggamit ng mga Temporary Certificate of Registration ay magsisilbing provisional na dokumento hanggang sa maging available na ang mga opisyal na security paper mula sa National Printing Office. Lahat ng bagong registration unit, authorized district offices at district extension offices na nagpuproseso ng mga bagong rehistro at miscellaneous na transaksyon ng motor vehicle, motorcycle at maging yung mga trailer truck ay sakop ng inilabas na direktiba. Paliwanag ng ahensya, gumagawa na sila ng paraan upang mapabilis ang paglutas sa issue ng supply ng security paper. Dahil dito ay nagpapasalamat ang LTO sa pangunawa at kooperasyon ng publiko. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH5, Val Gonzalez. Babalikan po natin ng ilan pang mga balita. Pilipinas ang oras, 9:52.
Damdamin Bayan. Balik tayo sa ating programang Damdaming Bayan. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apitoy, shout out. Nanonood sa atin. Kaels Bartolome, magandang umaga sa'yo. Pero eto muna. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, cash remittances o yun pong mga padala, umakyat na sa higit $35 billion noong 2025 ayon yan sa Bangko Sentral. Balitang negosyo ni Don Carlos. Don. Umakyat sa $35.63 o 2.07 trillion pesos ang kabuang cash remittances sa taong 2025 ayon sa inilabas na ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa BSP, mas mataas ito ng 3.3% kung ikukumpara sa mga perang na ipadala sa Pilipinas noong 2024. Dagdag pa ng BSP, mas lumobo ito noong holiday season kung saan $3.52 billion ang naipadala ng mga overseas Filipino workers sa kanilang pamilya para sa gastusin at pangregalo noong December. Nananatiling top source ng cash remittances ang bansang Amerika na sinundan ng Singapore at Saudi Arabia. Ang kabuang numero ay kumakatawan sa 7.3% ng Gross Domestic Product o GDP at 6.4% para sa Gross National Income o GNI ng bansa. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos at 98 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Don Carlos, sa iyong balitang negosyo. Hoy, sa mga nanonood, nakikinig sa atin, paalala, iwasan natin ang mag-share ng mga peking balita. Nakita naman po natin, usap-usapan ngayon online, sino to yung vlogger, Billy? Si Jack Arrogato ba yun? Yung ipinatawag ng National Bureau of Investigation, kaugnay nga po doon sa umano'y peking medical certificate na i-share sa kanyang Facebook page. Pero hindi lang po yan para sa kanya, para na rin po sa mga kababayan natin. Lagi po tayo mag-iingat, mag-double check at iwasan ang mag-share ng mga fake news o yun pong mga unverified reports. Kasi kapag ka po yan ay medyo mapanira, malamang sa malamang, yung tao pong apektado, baka kayo po ay ereklamo at makasuhan. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan. Mag-research, mag-double check at alamin kung ang inyo pong mga balitang isinishare ay verified na fact check po ba yan at yan po ba ay totoo. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Damdaming Bayan. Minus ang mayor ng Star City, kay Mayor Deo Macalma. Thank you din kay Yuel na sinamahan tayo kanina. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Susunod na ang programang Operation Tulong kasama ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Damdamin